Panginoon. Narito na naman tayo. Ito ay napaka-espesyal na lugar para sa bawat enterprise na patuloy na nagtsatsaga na makarating na ito. Unang-una yung hindi namin makalimutan yung first time kami makarating dito Kaya nabalitaan namin na ganun din yung way ni Pastor Lugab na makapunta dito kahapon. Curious kami kung gaano ba katagal na tinakbo nila yung pagmumotor. Kasi kami dati inabot ng 4 na oras Kaya lalo pa kahapon na narinig ko yung salitang Tagaligaw. Parang ngayon ko lang narinig at iba pala yung kahulugan. Parang ako hindi maganda sa pagbinig. Buti na isang brother naman ay pinaganda rin yung kahulugan. Imbis na Tagaligaw, ililigaw mo nga Taga-ligaw. Manligaw. Tapos yung isang brother naman, Tagaligaw. At least nagkaroon ng compound meaning. Kami ay grabe yung kagalakan na sa muli makikita tayo. Kaya nga, kapag si Pastor Henry ay nakaka-receive ako ng message regarding sa mga ganitong pagtitipon, ang tanong ko pa agad yung petsa. Hindi ako wala sa isip ko yung kung paano kami makakarating. That will make a way sa bagay yun. Alam ko na kung paano yung greater than Solomon, di ba, sa panahon ng si Queen of Sheba, nasa other part of the earth, uttermost. So, ganun din ang kalaban, mas aktibo yan. Lahat ng hadlang itatapon sa daan para mahadlangan. Pero hindi mabago yan sa atin. Kaya, nung nagpaalam din ako, nakaka-relate din ako sa pagkatao ni Brother Erica hapon. Hindi ko tinitignan yung pagpapaalaman ko na post ko. Sabi ko, kung alam mo lang kung sino nagsasalita at nangungusap sa iyo, hindi ka tututol, magpapasalamat ka. Sabi nga sa akin, after makapagpaalam ko, pag-isipan mo na rin yung priority mo. Pinapagalitan pa ako nito. Pero nung bandang magre-reply na ako kasi hindi ko gusto na magkakausap kami, nung tumawag ako para magpaalam, iti-text ko. Matagal ko na ako ng pag-desisyon kung sino yung priority. Isi-send ko na lang, siya yung kumabig. Nai-deliver ka na anya. Masalamat ko gano'n. Nai-deliver na. Sabi ko sa sister wife ko, kalmado ka lang dahil hindi ko kailangan patulan ito, trip ni sitang ito. Parating gano'n Maliban doon, hindi lang yung pinangkabigatan na gusto mong ipapasan sa amin ni Satan. 2 weeks bago dumating yung gawain dito ay yung sister wife ko na ngayon parang walang nangyari. Parang robot yan. Oo, mga kapatid. Isang umaga, nung gumising kami, imbis na papasok ako ng trabaho, hindi na ako nakapasok ng trabaho, nabigla lang siya Halos hindi na makagalaw, hindi makatayo, hindi makalakad. Naging pasyente ko din 2 weeks yan After nakapag-iba ko ng ilang araw, masagad na yung dito. Kaya hindi imposible na atang ma-approve naman na maglilig pa ako kapag samantalaan niya ito. Kaya ganun pa man sabi ko, hindi ko na muna dadaanin sa dokumento. Kaya, pinacheck upan ko yan. Yung una agad na pumasok sa isip ng doktor, baka heart attack. Dahil may history sila Yung mother mo nung nakaraan, nung kami ay naantindi, salamat ako sa kapatiran ng mga taga-Angeles, na sila din ay kasama ko nung time na sumakabilang buhay yung nanay ng sister Jerry. Ganoon yung history po. Kaya, pinaisindi ka agad siya.
Eh kami naman ay, sabi ko, panatayin ko na magiging negative yan. Ganun nga yung resulta, walang problema. Kasi akala nila, sakit sa puso eh. Sabi nga nung doktor, pag nakaramdam ka ng kakaiba, sabihin mo ka agad at parang gusto ko i-ambulansya. Hindi, masyado naman exagerado itong doktor na ito. Tapos hindi na kontento. Dahil dura nga, yung 1/4 sheet na mga laboratories na andun yung mga iba't ibang buwan, lahat sinekan. Ito ay ipalaboratories mo lahat. Sabi ko, halos ulbusan, lahat na kahit isa, wala kaming sinubukan doon na yung laboratory namin. Pero biyaya ng Panginoon. Sabi ko nga, grabe na yung kapaguran ko. Pagkagaling ko ng trabaho, mag-aasagaso ako ng sister ko dahil hindi makagalaw. Halos parang may stroke siya. Pero nakita ko ngayon, mas mabilis ka sa pa. Sabi ko, wala nang nag-aalala. Gawa ng Panginoon. Yes. Yan kasi kapag tungkol sa mga ganito, mabilis pa sa alas 4 na. Kaya, yun, tanging kagalakan. Amen. Ganun din yung nararamdaman ko nung makita ko yung isa sa mga dating kasama namin, matalik kong kaibigan din si Pastor Luke. Nung magkita mo rin kami after ilang taon ba, matagal na rin, sabi ko nga, grabe rin yung na-experience namin. Sa doon yung pinahirapan kami doon sa lugar na halos maghapon kami pinapaglakad. Yung ministry nung nag-uumpisa, yung pinitrain kami ng Panginoon, yun muna sa labas bago sa loob. Para yung lahat ng pagpapagod ng yun, yun pala ay training lang. No? Dahil bandang dulo, yung ayaw natin gawin, yun yung gagawin natin. Yung gamitin tayo ng Panginoon. Maraming pagkakataon, ayaw namin yan. Kaya nga, doon sa pinanggalingan ng church, yung pangkakantso sa akin, ilang beses na anyang umalis, ilang beses din bumalik. Pero ngayon, nung itong pinakamuling bahagi na ng pag-alis ko, yung daan, yung tulay, sinunod ko na. Para hindi na ako nakabalik. Wala na. Kasi kapag hindi ko gagawin yun, baka makabalik na naman ako. So wala na yung daan, yung dating daan wala na, may bagong daan na. At yung daan namin, hindi na yung daan papunta sa dati. Ito naman yung daan na tinatahak namin. Kasama kayo mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. At sabayan mo po ako magbasa ng Scripture. Ito ay napaka-pamilyar na Scripture. 1 John chapter 4, verse 3 to 6. Sabi dito, every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Amen. And this is that spirit of Antichrist. Whereof we have heard that it should come, and even now already is it in the world. So verse 4, ye are of God, little children, and had overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. Verse 5, they are of the world, therefore I speak they of the world, and the world heareth them. Last verse, we are of God, he that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Yes. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Yeah. So napakatuma ng spirit ko tungkol sa kalagayan natin. Ay nung nakaraan, nakidaan na naman yung post ni, nabasa ko na naman yung mga commentaries ng isa na, sabi ko nga, totoo talaga naramdaman na natin yung pag-uwi natin. Amen. Bakit?
yung mga kontrabida talagang aandyan eh. Sa pelikula ba mga kapatid, kung ating mapapansin, kapag yung kontrabida, lahat na andyan na, ipapatapos na yung pelikula. Hindi lang yung talagang mga identified na mga karakter ng kontrabida, pati yung minsan nagbibidabidahan. Ako, nagbibidabidahan, nawala na sa eksena, akala mo, awan na, nagkaroon ng kapayapaan na, pero hindi pa rin pala. Ngayon bumabalik sa eksena, nagpapabida ulit. Kaya totoo na nalalapit na. Hindi na tayo masyado pang magtatagal dito sa earthly ministry na ito. Yun yung pinakanghangarin lang naman natin eh. Nakamtan natin yung pangako sa ating kapanahunan, na kung saan yung pangako ito ay higit sa lahat, inaasam ng yung mga patriarka, mga prophets, Old Testament. Amen. Pero napakapalad, napakaswerte natin na tayo ay naiposisyon sa bahaging ito. Amen. Yung dulo, yung finishing touches, kung saan yung mga gustong-gusto mga karakter ang gustong mga rating ito hindi pinalad. Yes. So ngayon sila ay heavenly audience na lang. Cheer sa atin. Amen. Nakakala nila mas dakila si Moses sa panahon kasi ni Moses. Isipin mo, hatiin ba naman yung Red Sea? Yeah. Si Noah, si Joshua, pinahin ko yung oras. Pero ang pinakang dakila sa lahat ng dakila, walang iba kung hindi yung ating Panginoon. Amen. Ito ay yung mga kwan lang eh, mga shadows lang. Tama. Yung mga bagay na darating ay nakita sa kanila sa panahon nila in natural na kaganapan. Sila ay naghihintay ng pangako. Pero yung paghihintay ng yun, yung ginatnan ng pangako, tayo. Amen. Pagkakalad natin. Yes. Kung hindi mo ma-recognize yung pangako ng yun, isang bagay lang, dahil hindi ka nakatalaga talaga, makita yung pangako. At hindi mo kailanman, sabi nga, ulitin natin ito parati, yung sinasabi ni Brother Branham, nauulit kasi yung kwento eh. Yes. Even sa Branham, Tabernacle mga kapatid, grabe na yung ginampanan ni Brother Branham ng ministry. Pero yun lang ay, yung nakita lang sa kanya, yung signs and wonders. Yes. Kaya pagdating ng third pool, manifestation ng revealing of the Son of Man, diba? Right among you, things are happening. Yeah. Yun na, may bagay na nagaganap. Yeah. Sabihin ni Brother Branham, isang hard thing, hard saying, na yung bagay na nangyayari ay positive. Hindi mo nakikita. Tama. Hindi mo makukuha. Because you're not supposed to get it. Yes. Isipin mo yun na Branham Tabernacle. Baka mamaya, dahil tama ko na narinig ko kahapon na puro na lang Branham yung tinuturo. It's now our authority. No? Kapag yung nakuha mo lang yung sinabi ni Brother Branham, lahat may kakayanan mag-quote ng sinabi ng prophet. Tignan mo, pag end time circle, isa lang yung pinaghuhugutan. Lahat ng latag nila, nanggagaling sa isang mensahero din. Pero, bakit hindi magkasundo? Kasi hanggang doon lang sila sa part na sinabi lang ni Brother Branham. Kabilang sila doon sa, I'm positive. You're not supposed to get it. Yeah. Diba? Bakit? May nakakuha na grupo. Sabi nga, hindi basta-basta grupo man-made group. Baka naman grupo-grupo lang. Sawa-sawa na tayo sa ganun eh. Marami nang nagpakilala. Diba? Una, yung mga hierarchy system. Akala nila porque nakalabas na sa mga denomination, okay na. Pero nagkaroon pala ng modern denomination. Akala nila yung mga Judas, yung napaka-hayagan na garapal na nagkukompromiso. Pero marami din ngayon mga modern
Judases. Sino-sino yung mga yun? By their fruit you shall know them. Isipin mo lang, yung dati na dineclare mong mali, sasabihin mo ngayon, rapture din. Ano itatawag mo sa mga ganoon? They are the modern Judases. Sa mo yung panahon na ito. Diba? Hindi ako yung humahatol sa kanila. Pinahatulan nila yung sarili sa paraan ginagampanan na nila. Ginaganap na nila yun eh. Hindi natin po pwedeng harangan sila, pigilan. Bakit? Kung yun yung nakatalagang nangyari. Kaya nga, nung mabasa ko, pati naman ako sinusubukan i-distract ng tao na yun eh, panay yung chat. Brad Anya, dalawa na lang Anya ako ni Brother Alvin, sinong pastor siya niya? Ito na naman kako, hindi na naman ng pastor. Di ba ako yung issue dyan, sabi ko, nung kami ay umalis, as for me in my house, we will serve the Lord. Issue ba ako sa iyo kung pastor ako o hindi? Ako naman ako, hindi ko nang kiniklaim yun eh. Ang heart desire ko, maglingkod sa Panginoon kasama ng aking pamilya. Ang gusto ang mag-identify sa akin bilang servant niya. Hindi ko kinakaroon kung gusto mong pastor yan. Kung hindi. Walang problema yan sa akin. At least firm ako na pinangahawakan ko, alam ko kung sino ako. Yung identity natin. Hindi ko napanindigan mo. Hindi, mag-iidiyan yung issue. Ano nga niyo, Brad, yung equality? Sabi ko parang nung umalis ako, medyo may konting issue lang. Sinabi ko na yan eh. Dahil hindi ko rin napapakinggan yung mga inaakusang tao. Na yung mga tao na yun, yung mga kasama ko ngayon. Pero nung napakinggan ko sila, talagang in-identify ko yung sarili ko, bakit the deep collect unto the deep. Pilitin ko man na ihiwalay yung sarili ko, sabi nga, yung agila, hindi man po pwede mahalo sa manok. Magkaiba yung kalikasan eh. Magkaiba yung identity nila. Kaya hanapin yung eagle kung saan siya kabilang. Kaya sabi dito, kung mapansin yung mga kapatid, i-kuha natin sa verse 4, may dalawang personal pronoun dito. Personal pronoun. Greater is He that is in you than He that is in the world. Dalawang He. Diba? Kaya pag parati pang issue sa iyo yung kung capital G or small g, eto na yun. Yung kung personal pronoun yan, sino yung capital G dyan? O diba? Tama. May small g din yan. Tama. Correct. Greater is He. Sinong He yun? Yeah. The Creator Amen. Himself. Amen. Greater is He that is in you, in us. Amen. Di mo po pwedeng i-present bilang small. Bakit? Pag nagkataon, magiging ka-level siya ngayon ng Pangalawa. He in the world. Yeah. Kaya, God, little children have overcome them. Bakit? Pag na-overcome mo, hindi kayo magpapantay ng little G na yan. Tama. Pipilitin mo ngayon na small G na lang. Greater na nga. Diba? Manghang-mangha ka doon sa nakalipas. Yun yung sinasabi naman ng isang grupo na ang tao ay madalas i-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa nakalipas. The same thing doon sa mga bagay din na darating. Pero yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan, ay hindi nyo ma-appreciate. Tama. Hindi talaga ma-appreciate. Isipin mo nga, ilalagay ng little small G lang. Hindi na yung greater. Tama. Because greater is He that is in you than He that is in the world. Two pronouns. That if He is in you, it's not you anymore living. Yeah. Kaya hindi mo makita-kita kung paano ba ito i-apply yung word na co-equality. Bakit? Yung sarili mo, iaangat mo rin. No? Hindi mo ma-subject yung sarili mo doon sa capital G. Kaya sabi dito, then if He is in you, it's not you anymore
living. Yes. Correct. Hindi mo pala ikaw. Yes. Sino? Yung greater than He. Yes. Asa ngayon is in you. Right. Amen. Tama. It's Him living Iyo. in you. Amen. It's not your thinking. Yeah. Ano kaisipan eh. Pag carnal-minded ka, mahirap talaga niya. Isipin mo nga yung ginagawa mo Diyos yung sarili mo. Balikan naman natin yung mga simpleng paliwanag ng prophet. Kunin natin yung salitang God. Diba? Anything can be God, basta pag ang pinag-usapan ay salitang God. Tama. Bakit? The word God means it is an object of adoration or worship. Yeah. Iba nga, kayang gawin Diyos yung mga bagay na hindi gumagalaw. Yes. Sabi nga ni Brother Branham, even yung piano, pag sinama mo, nagiging Diyos na yan. Tama. Eh paano pag sinabi mo na greater is He na nasa iyo? Hindi Correct. mo ba kung pwede i-claim ang yung Diyos na iyon, nasa iyo na rin? Pero hindi ito magpapasamba. Correct. Di ba? Hindi mo man ginagawa yun. Alam mo, i-place ang lahat ng bagay na yan. Amen. So ngayon, it's not your thinking. Mahihirapan talaga eh. Yung spiritual, tsaka carnal mind, always yung vast difference dyan. Grabe yung difference yung parati. Isang bagay dyan, light. Yeah. Pag spiritual minded ka, buhay. Tama. Being carnal minded, parating sasalungatin. Correct. Correct. Anong kasalungat? Sa loob contrast, kung may buhay, kamatayan ang Tama. Yes. kasalungat. Tama. Then sabi dito, what you would think about this? What he said about this? Hindi na yung kung ano yung iniisip mo tungkol sa bagay na ito, kung hindi kung ano yung sinabi Yeah. ng Panginoon. Ang word made test ngayon, you are living in a layer. Of life. Yeah. Ano yun? May optical illusion. Correct. Tama. False light. Fourth life. Liwanag nga naman, pero maniniwanag, liwanag ng ibang kapanahunan. Pinipit mo yung kapanahunan ng fatherhood. No? Fatherhood pa rin yung pagkakaalam mo na yung creator ang yan eh. Pero yung creator himself, nasaan ba? Yung promise na hinihintay nilang katubusan na andun na. Pero nung dumating, hindi talaga nakilala. Tama. Sa palagay nyo, mababago yung magaganap sa huling kapanahunan. Parehas lang eh. Correct na. Nakapropesiya na yan eh. Yes. As it was in the days of Sodom. Yes. Ang palagayan natin ngayon, ito na yung nagpapatutuo na nasa dulo ng nak. Eh kung nasa dulo ka na, pipilitin mo bulagin yung sarili mo, hinahanapan tayo ng mga kamanghamanghang gawa. Eh hindi man tayo sa panahon ni Moses Tama. para maghati ng Red Sea. Kahit kaya mo natin gawin, anong magiging purpose? Yeah. Diba? Hindi po pwede, kaya hindi tayo clown. Hindi naman po pwede, wala naman tayong pagdadaungan yung art na sa panahon ni Noah. Gagawa din tayo. Hindi tayo impersonator. Kaya hindi natin ginagawa, pero may kakayanan ng bride. Yeah. Naandito yung full authority. Sabi nga, if you can say to this mountain, be moved. Kakayanin ba ng bride yun? Yeah. Kaya. Pero ang bride ba ay clown? Kaya, gaano man i-tempt yung bride? Brad, hindi tayo capital, dahil hindi natin kaya bumati ng dagat, definitely kaya natin. Yes. Pero hindi natin gagawin dahil hindi authorized na gawin sa panahon natin. Kung gusto mo bumalik ka sa panahon ni Moses, magagawa mo yun. Si Moses na eh. Hindi pa higat, wala pa sa kanya mismo. Pero dahil siya yung anointed na pinadala, siya yung living word, kaya yung gawin na lahat ng gagawin.
na Yes. nauukol sa kapanahonan. Tama. Yes. Kaya pag sabi ng ating prophet, in doing God a service, dapat may 5 must. Yeah. Oo, hindi po pwedeng bypass itong bagay na ito. Correct. Una, Tama. it must be upon season. Yes. Isipin mo wala, hindi naman ito yung season ng millennium. Pilitin mo mag 1,000 years kasi Right. makakita ka lang ng leon ng mga napaa mo. Mababait na ano yung leon. Sabi na mo kumita sa Africa. Yung mga leon na nasa Africa, nasa jungle, mababait na ba talaga? Diba? May old age pa. Kahapon nga, akala ko okay na dahil si scooter, yung pala, minimum height pala. Oh, inumahan pa yung buhok ko. Okay, walang magagawa eh. Bakit? Alam natin na hindi pa ito yung panahon na Yeah. para dyan. Amen. May bahagi pa rin na negative. Yeah. Amen. Although nalaman na natin, down in there, alam na natin, Yeah. dito nga sa kalagayan ng fellowship natin, applicable yung we are already in a heavenly place. Because it is our possession in God. Right. Yung heavenly places kasi, kapag sinabi mo, place mo geographically, kung saan lugar, ay mamamali tayo. Pag heavenly places, that is our possession in God. Yeah. Pag na-recognize mo yung possession mo Yes. sa Diyos, Yes. you are in a heavenly place. Right. Yes. At hindi man tayo naandito para magkamustahan lang. Tama. Di ba? We are here together. Bakit? Sabi nga, individually we are baptized with the Holy Ghost. Amen. Collectively into a one Correct. body. Amen. Di ba? Dahil kung yung pagiging individual natin, hindi tayo parehas ng kaisipan, ay isipin mo yung pangalan na ito. Last time may kapangalan mo sa ito. Asa na yun? Hindi na nakabalik. Takot na dito. Una nagkaroon ng palasong pupisiya. Lulubog pala ito, hindi man lang tayo naabisulan. Diba? Napakasaklap. Then, he that's in you is greater than he that's in the world. God in you. Yung God in you ba yun? Small G ba yun? Kahit basahin mo sa book, capital. Like he was in Jesus Christ because, pero hindi yung gawa ni Jesus Christ na ipapattern eh. Yung anong gawa yun, kung ano yung unfinished business niya, Tama. hindi yung magpagaling ng sakit. Tapos na yun. Yes. Hindi na natin po pwedeng ulitin pa. Amen. Pero yung iba, nagpapako na si Jesus. Nagpapapako pa rin. Di ba? Pero makikita mo na identified ka talaga sa kanina, andun ka rin. Yes. Bakit? Yung pagiging people being mo, nakita din natin ni Jesus. Sabi nga niya, parang ayaw niya ituloy yung mga bagay na dapat maganap eh. Yes, Di ba? correct. Dahil may part na tao. Tama. May kung part na tao ang papairalin, natatakot din siya. Tama. Yes. Nakakita lang. Pero it's not me. Hindi yung kalooban ko. Yes. Hindi yung kalooban ng aking ama. Yung nga lang, kapag sinabi na naman ng ama, yung capital G na naman yun, yung creator na naman, kasi separate na naman yun. Hindi naman pwede. Na. Tama. Pag na-misplace mo yun, maaaring yung 5 must na naman ng ating prophet na advice ay hindi naman dadaan. Tama. Season, it must be upon his word, it Yes. must be upon his chosen person, Yes. it must be upon his time. Yes. Diba? Mga ganoon. Hindi yung programa. Yeah. Or else, kahit anong gawin mo, sabihin mo na nasa truth ka, kapag yung bagay na yun ay hindi umaayon sa pinanghahawakan mo, kung pwede mo naman gawin lahat, i-impersonate yung mga bagay na ginawa na. Pero kapag hindi applicable sa iyong kapanahunan, you are trying to do God a service Amen. without His will. Right. No? That's right.
What all God was, He poured into Christ. Ito pag pinag-usapan kasi past tense na, madaling pag-usapan, lahat conforme. Ngayon si Jesus, hindi, lalo sa end time, no? Pero minsan nga nagiging questionable pa, kailan ba talaga naging Diyos si Jesus? Diba? Doon lang ba sa River Jordan? Oh, hindi lahat pala. I'm sorry. Misteryoso talaga kapag dati ang pinag-usapan. Hanggang naman ngayon, ganun pa rin yung pagtatano. Sa kanila ha. Baka sabihin yung kaguluhan. Dito, walang kaguluhan. Dito. Sa kanila may kalituhan. Isipin mo, yung Diyos na pilit nila na itinataas ay hindi nila na-recognize. Napilit pala nila binabagsak sa kasalukuyan. He poured into Christ, and all Christ was, He poured into the church. Pag ginawa mo liturgy, may naiwan. O baka, halimbawa, isang container, hinati lang. Binuhos na lahati lang. Diba? Hindi ganun yung sukatan. That's God in you. He does in you. Napakasimple. The word equality, ang basihan natin mga kapatid, hindi yung kalagitnaan ng pelikula. Tama. Diba? Para ma-tie up mo ang programa ng Panginoon, kami nga even yung marriage and divorce, diba? Polygamy issue. Pag bandang gitna ka nanood ng pelikula, makikita mo, talagang makikita mo yun eh. Sa programa ng Panginoon, di ba? Pumasok yung polygamy. Bakit? Pero hindi naman yun yung original. Tama. Saan ngayon ibinabalik yung dulo? Beginning. It wasn't so at the beginning. Pero tayo mga kapatid, hindi tayo sa beginning lang. Ibinabalik tayo from the eternity. Ano yung kalagayan ng eternity? Before the beginning. Hindi para makita natin yung kalagayan ng eternity, yung manifestation, let us create man in our own image, our own likeness. Yun yung beginning. Yung eternal condition, let us. Plural, hindi singular. Diba? Anong composition? Male and female. Anong kalagayan? Equal. Ganun din yung beginning. Diba? Yung si Adam and Eve, kasi sila ay mga pre-figure, nung mag-manifest sila sa flesh, kasi yung thought of God yun eh, express. Diba? Nung i-express sila, ganoon pa rin. Before the fall. Pero after the falling condition, kasi pag na-fall, di may bumaba talaga. Eh si Satan, falling condition din. Pero ang problema kay Satan, ini-elevate na hindi man nga, tama yung sinasabi, hindi po equal. Ang ambisyon niya, lumagpas. Diba? Kaya hindi, wala siyang message na co-equality. Lahat naman tayo naniniwala na yung redemption ay already finished. Diba? Wala naman dito siguro na ang paniwala ay yung redemption hindi pa tapos. Yung iba nga, gano'n yung paniniwala natin, sinasabihan pa tayo left behind. Bakit? Parating yung mersian niya, parating gano'n pa rin kayo, nasa church ages pa rin gano'n. Pero alam natin na yung redemption is already finished. Because finished eh. Pag sinabi ng Diyos, let there be. Tapos na yun. Tama. Yung kaganapan nga lang. Kaya nung yung new birth mo ay natanggap mo, napaka-misteryoso ng new birth. Ano yun? Yung bagong kapanganakan mo, yung bagay na hindi na-express sa iyo. Ano yun? Yung search all the way back at the beginning. Tama. Yung dinala sa iyo ang new birth mo. Eh kung na-express na yung new birth mo, eh asa nga yung kalagayan mo ngayon? Tama. Kaya nga we are already sitting in a heavenly places together with God. Amen. Okay, nakabalik ka na. Huwag mo nang alalahanin ito. Proseso talaga yan. Kaya nung sinabi ng ating prophet na when
the Holy Ghost comes upon you, quickly you will become a twofold being. Nagkaroon ko siya ng kalagayan na ito, one is to live, yung sa kalooban, one is to die. Mamamatay talaga ito. This is yung example namatay. Ito, di ba? Pero ibinangon. Ganun din kung magiging kalagayan natin. Yung first fruit ng resurrection, yung head part, connected with the body, kung siya ay bumangon, kasama tayong bumangon. Tama. Yes. Kaya nga yung resurrected people, akala kasi nila yung Jesus na lang yung hahanapin sa dulo ng kapanahonan, hindi mga kapatid. Yes. Hindi yung one-man ministry pa rin. Tama. Yun yung delusional na pamamaraan sa Satan. Tama. He that's in you. Greater is He. It's God, the Creator. Yeah. Hindi lang pala yung God na hindi ko alam kung ano yung iniisip nilang God na nasa kanila. Bakit? Yung kawan na niya, nakalagay na niya ng pagiging Diyos ng God in man became one ay hindi capital D. Creator na yung mismo na naandun mismo sa iyo. The winds and the waves have to obey Him. Jesus yung tinutukol. Kaya sa atin ba hindi nangyayari ito? Sa palagay ni si Vulcan ngayon, hindi yung tatahimik kung hindi na alam yung master ng paparating. Palagay niyo yung mga ganitong kalagayan na hindi man naangkog sa weather forecast, nangyayari ito, hindi nila alam yung master nila na paparating dito. Bakit ito kasi mga kapatid, in His own creation, specially designed. Na yung hindi lang basta-basta yung existence ng creation lang. Yung creator mismo na naandito. Sabi nga, and to obey Him, demons become paralyzed. All nature obeyed Him because He was the creator of nature. Or when we think that it takes bite out, then we understand these things. What it is, it isn't man. Yeah. Hindi lang man yung pumunta dito mga kapatid. Yeah. Nirespeto ni Bukan Nirespeto ng weather. Yeah. Isipin mo, tignan mo, yung sa kalagayan baga ni, isipin mo papunta ng Tarsus. Si Jonah, di ba? Kapag out of the will of God, magulo. Pero kung bumalik sa will of God, Yeah. Yeah. kumalma. Malama. Eh ngayon yung kabuluhan, wala dito. Dahil nasa tamang programa tayo ng Panginoon. Amen. Na, all nature obeyed Him because He was the creator of nature. And when you think, and then we understand these things, you see what is it? It isn't man. Man cannot do that. Man is part of the creation. But it's the winds and the waves that obeys the Creator. Hindi ka man basta-basta susundin ng mga yan. Sige mo si Botkin na, subukan mo kung man lang ang pupunta dyan. Mag-aalburuto at mag-aalburuto yan. Pero dahil yung Creator mismo, yung dumadating, nagbibigay ko siya ng recognition. Nag-welcome lang kasi. Wala. It takes the Creator to do it, for He that's in you is greater than He that's in the world. He that can cause the turmoil, He that's in the world, He that's in you is the Creator, who made the winds. He can rebuke the devil out of the winds, and there is a calm. He can rebuke the devil out of the storm, and there is no storm. He's the Creator. Ngayon mga kapatid, ang issue dito, hindi na mga mighty works. Yeah. Dahil yung works ng tinapos na, ang unfinished business, ang impartation ng eternal. Amen. Greater is He than
He that is in you than in the world. Amen. Sino lang na yung may kakayanan mag-impart ng eternal life? Right. At hindi mo magagawa yun kung wala kang karakter ng Jesus. Dahil only God alone had eternal life. Yeah. Di ba? Paano ka mag-i-impart ng eternal life kung wala kang God? Kung small G ka lang. Kung pwede ba yun? Di yung i-impart mo, baka mapunta ko sa ibang covenant ka lang. Kung maasa sila eternal life, hindi pala. Di ba? Baka hindi sila makapasok ka sa eternity, pati sa millennium na mismo ka. Di ba? Ganun yung kalagayan pag walang talagang understanding na mabibilang sa kaisipan ng ating Panginoon. Right. Amen. The devils of the world belong to him. It's always been his. Why art thou fallen, Lucifer, the son of the morning? His word belong to him. Thus, when he kicked out of heaven, he come back to it. Kaya pag ito yung talagang gusto mo, small bilang ito eh. Kick out eh. Hindi siya po pwede maging capital D kasi inihulog lang siya. Hindi na, wala siyang kakayanan kumantay. Kaya nga ang kaya lang niyang arihin yung bagay ng mga temporal. The world belong to him. Hanggang may cosmos, yung world's order. Yeah. Pero anything that had a beginning, ay may ending. Kaya yung kakayanan niya, bilang small g, o diba? Yun yung anything can be God forever God. Si Satan God din eh. Small g. Bakit? Mayroon din siyang kingdom. And that kingdom, ito yung sinasabi niya, this is my kingdom. O kung ating Diyos ka ni Satan, gano'n talaga ang i-declare mo. We are a small g brother. Sad to say, muntik na eh. Dahil dati, to be honest, mga brother and sister, gano'n din yung pumapasok sa isipan ko because we are just only a part of the ocean. Parang gano'n ito, parang may point na tama. Pero not exactly na tama. Kasi, kapag hindi mo, sabi nga, yung asin, yung tumis naman. Kapag hindi mo na bullseye, kahit malapit ka sa katotohanan, mali ka pa rin. Kahit malapit, mali pa rin. Kaya hindi mo kayong dagdag, bawas, kung hindi eksakto. At yung eksakto lang yung sinasabi ng full obedience to the word. God will entitle us. Di ba ito? Yung token lang yun, another than, capital din na naman. Kung hindi ka magiging full, half ka lang, small d lang. Bakit? Kunti lang. Pwedeng partial lang muna kuha mo. Binaba mo yung sarili mo na parang, bahagi lang ako, nagsiselfie ko pa eh. Ganun lang eh. Siguro, ang part ko lang. Pero gaano ka mang kalit kung yung katawan ay bahagi ka, ang identification mo ay ganun pa rin. Hindi po pwedeng i-deny ka ng sarili mo na bahagi. Diba? Identified ka sa kung ano yung pagkakakilala ng mismong kabuuan. Diba? Ayun yun. He was the one who said to Christ, this kingdom, nasabi ko na, the same God is with us, not only with us, but in us. Isipin mo, napaka-dakila na yung panahon na kasama nila yung Messiah. With us pa lang. Di ba? Kaya na yung iba, Lord, sana gusto kong mabuhay sa panahon na makikita kita, nakakasama ka. Pero hindi pala yung promise, yung pinakadakilang pangako. Yung pinakadakilang pangako, yung maging in us. Diba? The same God, but in us, He's proved, He was in us. Greater is He that is in you than in the world. What are we afraid of? So, wala
talaga ng one. But he that is in you is Christ, and if Christ is in you, the works of Christ you will do. Amen. Kaya nga mga kapatid, sinabi natin yung before the beginning, and then yung beginning mismo ng creation, ganun yung kalagayan, pumasok yung fallen condition, after ng redemption, bumalik sa original na kalagayan. Amen. So, asa na ngayon yung kalagayan natin? Yeah. Binalik na tayo mga Amen. kapatid. Amen. Search all the way back at the beginning. Amen. Kaya, hindi ka na matatakot talaga. Tama. Eh ngayon, pag sinabing yung work, pag si Christ ay nasa iyo, the works of Christ you will do. If Christ lives in you, He said, He that believeth in me, the works that I do, shall he do also. Ano na naman yun? Yung sinasabi natin, eternal life na Amen. usapin. Yeah. Yun yung pinakang main thing eh. Amen. Pag hindi mo kasi boss ay yung message, di ba may 3 poles, hanggang first 2 poles ka lang, it is just only to catch the attention of the people, yung may paparating na message. Amen. Pero sa atin, dahil it is a short and quick ministry, na nandun tayo mismo sa climax. Amen. Na kung saan ang ginagampanan na natin is yung third full ministry. Yes. Grabe. Na magbibigay sa atin ng rapturing faith. Amen. Right. Na yung binibigay natin ay rapturing faith. Amen. What is rapturing faith? Therapy revelation. Amen. Revelation. Kaya, rapture is a revelation. Sabi mo, wala na ano, brother, literal na quote dahil revelation, mali na naman mga kapatid. Tama. Pag mali yung understanding, eh, walang rapture. Wala talaga literal na rapture. He that believeth in the works that I do shall he do also. If he was in Christ, or if Christ lives in you, then Christ is the Word, and the Word come to prophets. And if you, Christ lives in you, the works of Christ would be done through you. The life of Christ would be lived through. Amen. Yung works, yung buhay, the life of Christ lived through you, the works He did, the life He lived, and everything, it would live in you. Amen. Everything ng mga kapatid eh. Kaya nga ang pattern, kung si Jesus ay fullness sa first coming niya, yung first fullness of time, yung dumating siya, kung fullness din naman siya, eto yung hindi ko naman nakakalimutan sa sinabi ng isang kapatid natin na 1 plus 1, diba, is co-equal. Oo. 1 pa rin. Bakit? Wala kang makikita dalawa. Ang pinipilit mo kasi iangat yung kalagayan ng tao. Ang kalagayan nito, may kalagayan din itong itinatay up sa kalagayan ni Jesus. Yeah. Nagkakasakit. Yes. Si Jesus ba hindi nagkasakit? Di ba nagalit? Kaya pag ipili sinabi mo, tamang Kristiyano niya, pero parang siguro ang iniisip ng mga nasa kapaligiran natin, pag Kristiyano ay hindi makabasag ng pinggan. Diba? Hindi ganoon. Lalo kapag mali, hindi tayo po pwede mag-tolerate. Yes. God is a God of order. Yes. Pag mali-mali, hindi po pwedeng mali na tama pa. Mali na rapture pa. Diba? In his life, yung kinuha nga dito ni Brother Branham yung example, kung yung buhay ni Beethoven o ni si Shakespeare na sa iyo, Yeah. ganun din yung gagawin mo. Correct. Halimbawa si Beethoven, ano si Beethoven? Kung ano siya, magiging ganun ka rin. Eh, how much more kung si Christ ang nasa iyo? Ayaw mo bang maging ganun ka rin? Hindi, nasa likod lang niya ako. Eh, pag nasa likod ka, baka maging kontrabida ka pa. Ikaw na yung bida. Sabi nga, pag pinag-usapan mo yung panlabas, magkaiba talaga. Bakit? May bridegroom, may bride. Tama. Dalawa yan. Malinaw naman yung breaking nung una kahapon, di ba? Hindi mo pwede
pag maging parehas yung bride at bridegroom. Pero hindi po pwedeng maging dalawa pa rin sila. Tama. It is no longer twain, Yes. but one. Kaya nga yung Father of in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made in our flesh. Right. The Word made flesh. Right. Pag sinabi natin made flesh, yung tapos na yun. Ngayon yung Word made flesh sa kapanahonan. Kung Tama. pwede naman ituro mo yung Word made flesh sa nakaraan, pero upon season na. Tama. Mali na naman yung paano na naman yan. Yes. Tama. Then, Right. still living in your own, in His life, but if you're still living your own life, then your own works you will do. Yun yung hindi mag-fit. Kiniklaim mo na nasa iyo si Kristo, pero hindi yung buhay ni Kristo yung nakikita sa iyo. Kaya hindi yung gawa ni Kristo ang gagawin mo. Kung hindi, ang gagawin mo, ano yun? You're still living your own life. Then your own works you will do. Kaya yun, bababa mo yung sarili mo. Tama. Hindi mo kasi, hindi mo natanggap si Kristo. Tama. Wala sa iyo si Kristo. Akala mo lang. Ganun si Satan eh. Mga tricks ni Satan. Di ba kahit sa mga totoong ginagamit ng Panginoon, yung tricks ni Satan na minsan pag isipin ka na, parang hindi mo ako tinawag ah. Pero yung pala, tinawag ka. Isipin mo yung dati, sinabi ng mga pastor, ikaw, ang mga believer, ay walang boses. Ngayon, kung makapakinggan ko sila Pastor Jason, nila Brother Walter, dahil pa yung 7 thunders, boom, boom, boom. Ano ka pala ito ah. Pero dati, pagkasama mo Tahimik lang. Oo. Hindi sila nagsasalita. No, parang mga kuwan, nung nakabelo, pinalayan ng Panginoon. Yes! Greater pala yung nasa kanila kaysa na andun sa isa. Ganun ang mga kapatid. But if you're living the life of Christ, if Christ is in you, He that's in you is greater than He that's in the world. If your doubts and frustration about God's promise is in you, then Christ isn't there. Pag duda ka, na hindi yan capital B, talagang yung life of Christ, wala yan sa iyo. You're only work up. But if the life, if Christ is living in you, His word will recognize and His promise, He will do. Amen. Di ba na-recognize na? Tapos yung promise, ginagawa na natin. Amen. Ito ay only para sa yung seed of Abraham, mga royal seed. Amen. Right. Kala kasi nila parang yung mga terminology pag ginamit na this is the Abrahamic age, mga royal seed, alam na natin na doon, they are all pointing to one. Amen. Si Kristo. Tama. At si Kristo nga yung hope of glory, walang iba nasa bride of Christ. Amen. That's the main thing, that's the race. No. Now, who was it could foretell? Sino yung nangungula? Who was it could foretell that? Ang sagot, God. Who was it that said this? Sino yung mga nagsabi ng mga bagay nito? Walang iba ang Diyos. Who was it that did that? Walang iba ang Diyos. Who is it that said? Ito yung mga tungkol sa Dear, Karemo. Nagpasa natin. He, Christ, that's in us, prophesying Himself through us, revealing Himself that He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kaya we must prophesy again. In many tongues, kings, in nation. Yeah. Kaya makita mo, yung mystical body is not a one man. It is many member body. Amen. The bride is a singular but many member body. Kaya kasi tuwing mo na yung Godhead, yung fullness of the Godhead body,
ay nasa sa inyo lang, false lang din talaga yun. Tama. I-address mo yun sa mystical body of Amen. Christ. Pag sinabing mystical body of Christ, hindi na po pwedeng fatherhood lang, Yeah. hindi na po pwedeng son lang, hindi na yung Holy Ghost dispensation, kung hindi yung isang buong tao. Fullness. Diba? Amen. Jesus Christ is just as real today. Hindi ito imagination. As real today. To a human heart as He ever was. His power and His living presence is just as real today as it ever was. Amen. Kaya, the works that I do shall be do also even greater. Amen. Lo, a little while, the world won't see me no more. To our video cosmos, the order of the world won't see me no more. Yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. The works that I do shall we do also. Even greater than this shall we do, because I go to my Father. So last quote na lang ito. The great promise is today. The world is a blind as they can be. Yung great promise ng mga kapatid, nasa sa panahon na natin. Pero yung mundo, nasa chaos pa rin yung blind. Yeah. Blind na blinded. But there is sabi dito, ye that shall see me. And that's what we are trying to get today. What the full gospel means is to express Jesus Christ in the power of His resurrection. Amen. Yung expression ng resurrection niya. Yung expectation siguro ng resurrection niya, ay ganun pa rin yung aantayin. Pero yung napakalinang yung pangako no, I will be with you. Even in you. Yes. Until the consummation of the age. Yung expression of Jesus Christ sa resurrection niya. And all the fullness of His promise that the Holy Ghost manifest these things and make them right that God has promised and He will do it. Yes. Gagawin natin. Amen. At I do believe na ginagawa na natin. Amen. Pero may pa sa pamamagitan ng Brighton. Amen. Amen. Hindi na kami tatabas bago. Salamat sa Panginoon sa message. Greater is He that is in you. Capital G is He that is in you. And the real you found Him. Meron na lang tayo mga 1 hour. Alam ko, kakasya naman lahat yan. Unahin ko si... Pag lumagpas, okay lang. As the Lord leads, unahin ko si Pastor Lugam. God bless you, Pastor Lugam. Praise the Lord. Shalom. Hello. Amen. Pwede tayo kumanta muna. Kailangan pa hila ko. Amen. Praise the Lord. Isang pagbati, isang nobya ni Kristo. Amen. Amen. Sa kagalakan po ang makasama ang bawat isa na totoong kabahagi ng katawan ng ating Panginoon. Let us sing the song. Lift me up above the shadow. It really inspires me. Yung panahon ako ay taong binigay sa akin ng Panginoon yung kanta na ito at nagalak ko yung aking puso. Amen. Pwede tayong tumayo. Yes. Lift me above the shadows. Lift above the shadows. Lift me up and let me stand in the eighth day revelation. Let me reveal
Sa totoo lang mga kapatid, ay ayaw ko sanang magsalita. Kasi sa lahat ng mga brothers or preacher here, I should admit that it might be I am the most guilty. Bakit guilty? Pero mga kapatid, gusto ko sabihin, ang naghatid po sa akin dito ay hindi tao. Amen. Ang naghatid sa akin dito ay kagalakan. At masasabi mo lang na ikaw ay talagang nagagala pag galing ka sa kalungkutan. Kung Okay lang. Mga big boys, yakin. Amen. Sa totoo lang mga kapatid, sabi ko, I am the most guilty. Kaya yung mga bumabakbak dito, naunawaan ko naman sila eh. Kasi galing ako doon. Hindi ko lang maamin. Sabi ko, si Professor X, siya yung mag-correct sa akin. Eh, di nga mas panganay ako sa kanya. Minsan may mga bagay na hindi ka matanggap because of your hierarchy. Right. Pero hindi naman gusto ng Panginoon. Right. Totoo mga kapatid, I am fabricating yung kagalakan ko na kunyari nagagala ka, kunyari revival ka, pero deep inside, malungkot. And every time, sabi ni Marco, parang si Pedro, totoo, away kami, isalutan kami. Pero nung sabi nung at the end of our conversation, sabi parang totoo yata yung binutupog sa akin. Kasi nalala ko si Pedro noon, sabi niya sa Panginoon, buhay ko at kamatayan ko, hindi kita iwan, Panginoon. Pero nung dumating ang showdown, nung sabi nung nasa loob niya, binubugbog na yung Panginoon, duguan na. Kasama mo ba ito? Hindi. Sabi niya, bubugin. Kastig. Sa Bisaya kasi kastig. Wala niya yun. Bukal-bukal na yung Panginoon. Hanggang 3 beses. Kita niya, duguan na eh. Pero nung wala pang dugo, matapang siya eh. Kasama, ganda buhay ko kamatayan, hindi kita iwanan. Pero pagdating ng showdown, lalo na may dugo na yung Panginoon. Paala ka sa buhay. Amen? So sabi niya, hindi ko kilala yan, sumpaman. Pero deep inside of his heart, may dumadagok sa kanya. Right. At nung, eto lang masakit, nung nagkita sila, hindi siya makatingin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, may huli ka ba? Hindi niya, wala eh. Ihagis mo dyan. Hagis siya ng bat. Paghila niya, may laman, puno. Kasi mo galing sa laot. Walang huli kahit isa. Mangingisda siya mula nung pagkabata niya, hanggang pagtanda niya, mangingisda. Kumbaga, eksperto na yan. Tapos sinunguhan siya ng estranghero, sabi ng estranghero, ihulog mo yung lambat. Inulog naman niya. The moment na hinihila niya yung lambat, alam niya, yung Panginoon na yun. Right. Kinakusap siya ng Panginoon, hindi siya makatingin eh. Kasi guilty. Kasi ang dami niya sinabi tungkol sa Panginoon, hindi niya kilala. Kaya nung nakita kami ni Father Henry, hindi ako makatingin. Kaya ba, gusto na, hindi ako makatingin. Because in myself, I am so guilty. Tapos yung pinagsumbungan ko, una si Pastor Ed, Pastor Hill. Pastor, ano sa tingin mo? God na daw sila eh. Yung mga kapatid, yung mga pinagsumbungan ko ngayon, nandito na rin. Doon ko sinumpungan si Father Norpil. Tama na alam Father Norpil. Norpil, ano nangyari? Oo nga eh. Sumakayin din naman siya. Mas bandang huli. Bakit ando na yun? Tapos yung taga-feed ng pride ko, amen, kinuha ng Panginoon. Sabi ko, yun ang natitira kong tawag ito, kasangga. Kinuha ng Panginoon. So, I feel so alone.
sabi ko, kailangan yata na balikan ko ulit. At ang Panginoon po ay napakabiyaya. Amen. Pag bahagi ka ng katawan talaga, hindi pwedeng hindi ka bibiyayaan. Right. Amen. Hanggang sa dumating ang punto na yung agila na nakipag-fellowship sa manok. Pambihira. Agila yung minsan yung response sa'yo, putak. Bibi. Agila yung tono, yung response, bibi. So bagay, maganda naman makipag-fellowship sa mga itik kasi bandang mo rin meron kang balot. Yun nga lang, hindi yun ang nais ng katawan ng Panginoon. Amen. At kung hindi ka talaga doon, aalisin ka ng Panginoon doon. Whatever it may cost. Amen. At every time na, sabi ko, bakit ganun? Tuwing magsasalita ako ng laban sa katawan na ito, doble yung sakit sa akin. Totoo mga kapatid. Inamin ko naman I speak against this message. Totoo naman sinabi ni Esther, ay nakita kita, dinidinay ko pa, hindi. Pero totoo yun. Inamin ko na nga, nakalive ba ka, inamin ko naman. Pero, pag ikaw ay bahagi ng Panginoon, hindi ka niya hahayaan sa ganung kalagayan. And I'm not saying this to catch your sympathy. Sinasabi ko ito dahil ito yung patotoo ko. At ito yung nilagay ng Panginoon sa aking puso. Amen. Sabi ko, Lord, ano ba yung gagawin ko? So, ang Panginoon ay nagpahayag sa akin. Actually, nagpapahayag naman siya sa bawat katawan, membro ng katawan. Individually. Amen. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon, hindi siya nagpapaya sa atin. Yan, Sister Raquel, isa rin yung pinagsumbungan ko naalala mo, Sister Raquel. Pero yung mga ate ko yan, yung mga matatanda sa akin, mga naano sa akin, nauna sa akin sa edad, sa laman. Mga gano'n naman mga ate ko pa rin. Parang ayaw niyang sumangay, pero totoo yan. Nagagala ko, yung pinagsusumbungan ko, lahat nandito na. Yung hinihingihan ko ng simpatsya, lahat nandito na. Amen. So, ano magagawa mo? It is nothing but the work of God. Amen. At kaya lubos ang aking kagalakan. Sabi ko nga, nakakamiss yung gawain dito. Kahit na nilalait-lait ka, pero nakakamiss yung mga panglalait nila. May nanlalait dyan, kaya mo napakatangkad. May putin. At napakasarap ng fellowship, parang ayaw mo lang tapusin. Amen. Yung dati kong katunggali, katabi ko kanina, gabi magkatabi kami matulog ko. Amen, Pastor Jason. At you know it all. Amen. At salamat sa Panginoon, kinuha niya tayo paano maghambol. Sabi nga ni Brother Walter, meron totoong pagpapakumbaba. At totoo yung sinabi niya, yung totoong pagpapakumbaba, sabihin mo kung ano ka. Ano ba ang consequence na yun naman iba? I don't care. Ang mahalaga, ipahayag mo kung sino ka. Amen. Yun ang totoong pagpapakumbaba. Kasi may mga huwad, may mga mapagpakunwaring pagpapakumbaba. Amen. At sa sarap ng tulog namin, narinig ko yung sarili kong hilik. Naawa naman ako sa mga katabi ko, baka may istorbo. At sa aking pagkakatulog, may nanggising. Sabi ko, parang may duwende. May tumatakbo, may malilit yung hakbang. Sabi ko, parang namamaligdo pa yata kami dito. May bumalik na naman, tumatakbo na naman. Meron talagang, sabi ko nga, meron talagang duwending nagmamadaling lumakad. Tapos, nagbantay ako doon. Sabi ko, baka mahuli ko itong duwending to. Yung pala, stare eye lang. Gagamit ng sita. Tumagtakot pa ba? Amen. At ano ito mga kapatid, napakabuti ng Panginoon na siya ay totoo sa kanyang mga pangako. At minsan siya po ay nangako kay Abraham. Sabi niya kay Abraham, gagawin kitang tatay. Gagawin kitang ama. Kaya yung pangako na yon, kasi ang pangako ng Diyos kay Abraham, siya mismo ang nagsabi kay Abraham. Kaya napaka-certain ni Abraham
na yung pangako na yun ay tututuhanin ng Panginoon. Amen. Amen. Kahit na tinitingnan niya yung misis niya, 75 years old. Amen? 65. Tumawad, no? 65 ba yun? 65, 75. 65. Nung pinangakuan siya ng Panginoon, sa 65 years old, sobrang excited niya. Everyday, tinatanong niya si Sarah, meron na ba? Wala pa. Pero alam niya, may pangako at pangako na yun ay tutuparin. Amen. Kaya pagpunta ni Sarah, napagkamalan pa silang magnanay sa Obijayni. Magkasama si Sarah at saka si Agar. Amen? Nagpapatingin kung meron ng laman. So, si Abraham, everyday tinatanong niya si Sarah dahil alam ni Abraham, pag ang Panginoon ay nangako, ito ay obligado siya, ito ay kanyang tuparin. Kaya, alam niyo mga kapatid, kung babasahin natin, if you will going to join with me sa Hebrew, gusto ko pag-usapan natin ito. At ito po nilagay ng Panginoon sa aking puso. In the book of Hebrew, chapter 10, verse 5. Sabi po dito, wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Meron siyang katawan na inihanda. At dito sa mensahe ng propeta na sa Laodicean exposition of the seven, dito sa Laodicean church age, ang sabi niya dito mga kapatid, but now he is standing in the midst of the church. As he stands there, revealing who he is in the last age. Amen. So, kung ating titingnan, ito po ay salita ng Diyos na kinakailangan ay maganap sa ating kapanahunan. Amen. Tama. At ito ay pangako niya na kailangan matupad. Ito tuloy ko mga kapatid. He is standing in the midst of the church as he stands there, revealing who he is in the last age. So kailangan niyang ipahayag kung sino siya sa huling kapanahunan sa kalagitnaan ng mga iglesia. Tama. Amen. Hindi literal na sa gitna ng congregation. But ang tinutukoy dito is the church age for living creature at siya ay nakatayo sa gitna at gusto niyang ipahayag kung sino siya sa huling panahon na ito. At ang sabi ng Biblia na sa aklat natin binasa, meron siyang katawan na inihanda na tatayo sa kalagitnaan ng iglesia. At kinakailangan yung katawan na yan ay makilala at ipahayag kung sino siya sa huling panahon na ito. Tama. At sa kalagitnaan ng iglesia, for living creature, lahat sila ay kinakailangan ma-identify yung katawan na inihanda ng Panginoon. Because without this body, hindi sila makahahantong sa tinatawag na kasakdalan. Right. Sabi po ng Biblia, for they without us should not be made perfect. Right. So mga kapatid, yung for living creature, yung kalagitnaan ng churches, ay kinakailangan ma-identify nila at makita nila yung tinatawag na ipinangako ng Panginoon na katawan na tatayo sa kalagitnaan ng iglesia sa huling panahon na ito. At yung pang-ministry ng bride, na ipakita at ipahayag kung sino yung katawan na yan na inihanda ng Panginoon. This has to do with the church, sabi po ng propeta. This is a special designation of Himself. Gusto kong diinan yun mga kapatid. It is a special designation of Himself. He is the creator of Himself. Yeah.
He is the creator of the church, the heavenly bridegroom. He created His own bride as the Spirit of God came down and created in the Virgin Mary the cells from which His body was born. Tutuloy ko. I want to repeat that. He created the very cells in the womb of Mary. That body, it was not enough for the Holy Spirit. It was not enough for the Holy Spirit to simply give life to the ovum supplied by Mary. That would have been simple mankind producing a body. So hindi lang daw po basta-basta inanoint yung seed na inilagay kay Maria, kundi ito po ay kanya mismong nilikha. It is a created. May kinalaman ba ito sa katawan natin? Meron. Hindi lang basta tayo inanoint, kundi tayo po ay mismong nilikha ng ating Panginoon yung katawan na ito. Amen. Now, pagdating sa body na yan, amen. Now, si Adam, alam natin, he is an amateur God. Yeah. At hindi yun na tinutukoy ng Panginoon na katawan na kanya inihanda. Tama. To begin with, si Adam at saka si Eve is just an amateur God, and that is how nahulog sila sa kasalanan. Tama. Why? Because they are just an amateur. They were just a pre-picture. Yeah. Kaya sabi ng awit, lift me up above the shadow. Amen. They're just a shadow. May realidad at may inihandang katawan ang Panginoon, Amen. which is not a amateur God. Amen. Amen? Right. Si Adam, may spoken word, pero amateur God. At nahulog. Ngayon kung gagawin mo ulit ang bride, amateur. Amen? Mahuhulog ulit. Amen? Kaya nga sabi ng preaching kanina, babalik tayo, hindi nga doon sa beginning kundi doon bago magkaroon ng beginning. Correct. Right. At alam niyo mga kapatid, napakalaki ng bahagi ng mensahe na ito, hindi lang sa akin, kundi para sa bawat isa sa atin. Amen. Producing a body that would not have produced the last, sabi dito, that body would have been sinful mankind producing a body, and that would not have produced the last Adam. Of him, it was said, lo, a body thou hast prepared for me. God provided that body was the human incubator. She carried the holy child, brought him to birth. It was a God-man. So, yung katawan ng Panginoon, walang kinalaman kay Maria. Kundi yung katawan na inihanda ng Panginoon is a God-man race. Yes. Right. Amen? Isang Diyos na tao na katawan na bago sa lahi. Hindi siya kagaya ng katawan ni Adam at ni Eve, which is amateur God. Kundi meron siyang katawan na inihanda na talagang created niya na hindi amateur but a God-man race. Right. Yun po yung katawan na inihanda ng Panginoon na doon siya mananahan at doon niya ipapakilala kung ano talaga ang kanyang kalagayan sa panahon na yun. Sabi po ng Panginoon, I am Alpha and I am Omega. Yeah. Amen? So nagpakilala siya. Sabi niya, He was the Son of God. He was the new creation. Man and God met and joined. He was the first of this race. He is the head of this new race. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. At ito yung bagay na hindi ko noon maunawaan. Inamin ko naman mga kapatid. Actually, totoo naman isa lang ang mensahe na sinusundan namin. Ang problema, hindi maituloy. Amen. Hindi maituloy. Kaya yung quote, isa message, pero may bagay na hindi kumbaga sa 3 points sa sana, lumabi lang
Kailangan ng konting push. Amen? So, same quote, same message. Pero sabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Sabi ko, in my own understanding. Sabi ko, paano ito magiging Diyos? Pest house niya ito. Amen? Hindi pwede. Kaya dapat small G lang. In my own. Pero may kulang. Amen? There's something missing. There's something wrong. Sabi ko, bakit? Kung tama yung minsan na alam ko, bakit hindi ako masaya? Bakit walang revival sa church? Bakit walang pahit? So I read it again and I pray to God. At salamat sa Panginoon, ang Diyos ay tumutugon talaga. Amen. Sabi niya dito, there you can see, thou man was of the old order of creation. Sabi ko, yung pala. Yung kinalalagyan ko pala natin, nandun lang ako sa tinatawag na old order of creation. Kasi mayroong kalagayan na before the fall, and after the fall, tinawag siyang old order of creation. Even polygamy. Polygamy was introduced after the fall. Then after that, nag-enjoy na sa after the fall. Ayaw nang gumagon. Nag-enjoy na sa tinatawag na old order of creation. Nag-stop na siya. Nag-stop. Tama, nag-stop na doon. And I also stop in sa punto na yun, ay nag-stop din ako. Pero hindi na isang Panginoon na tumigil tayo doon. Kinakailangan, let us go unto perfection. Yes, amen. Amen. Meron palang kadugtungan ng mensahe. Sabi dito mga kapatid. Now, in union with Christ. Ito pala yun. May old order of creation. Pero may tinatawag na union with Christ. Ano po yung Christ? Vindicated word for today. Amen. At pag ikaw ito po ay nakipagkaisa sa Christ, sabi dito sa quote ng prophet, He has become the new creation of God. Amen. So itong body pala na ito, although we are in this kind of body, pero ito ay new creation. Amen. At applicable ba dito yung a body that thou hast prepared individually? Nakita ko sa mensahe, yes! Yes. Correct. Ito pala yung binabahagi sa akin ng mga kapatid, especially Brother Henry. Ito pala yung binabahagi niya na let me read this quote. Sabi dito mga kapatid, yung more mysterious, naalala mo yun, Pastor Henry? Yeah. Ano ba yun? Yung body na ating katawan ngayon is more mysterious. Mysterious than virgin birth. Sabi dito mga kapatid, influence. I said the natural birth is more mysterious to me than the virgin birth. Yeah. Sabi ko, yung pala yung susi. Amen. Amen. Tama. Hindi pala tayo dapat magtapos sa tinatawag na old order of creation. Yeah. Amen. In union with this word, in union with this revealed word for today, we are now a new creature. Amen. God and man Become one. became one. Amen. They did not connect, they become one. Amen. And this is the Lord's Prayer. Sabi niya, Ama, dalangin ko na sila ay maging isa. Yeah. Hindi magkaisa. Yeah. Amen? Amen. Hindi maghiwalay. Yeah. Ang sabi niya, dalangin ko na sila ay maging isa. Yeah. Kagaya natin na iisa. Yeah. Hindi magkaisa ang anak at ang ama. Yeah. They are one. Yeah. Ganon din sa groom at sa bride. Amen. Hindi sila nagkaisa sapagkat sila ay iisa. Amen. At yung kaganapan na siya ay nakatayo sa gitna ng iglesia ay ang panahon natin ngayon na ang bride ay nakatayo sa kanyang mga paa at nandiyan sa harapan ng four living creature. Yeah. Kung walang bride, walang makakapagod
Pag walang bride, siyempre walang good to the bride. Wala nang bride. Wala talagang good to the bride. Walang bride. Pag walang bride, walang police virgin. Pag walang bride, walang 144,000. Lahat sila hindi papasok sa eternal life pag walang bride. Siya pala yung nakatayo. Ang hinahanap nila, yung Kristo na mahaba, yung Correct. yung may pako sa palad, standing in the midst of the church. Hindi nila nakita yung manifestation ng katawan na yun na inihanda ng Panginoon is in bride form. Amen. Yes. Tayo pala yun, mga kapatid. Na nakatayo at ipinapakita natin at hindi tayo pwedeng manahimik kundi kinakailangan natin ipahayag na ito yung katawan na inihanda ng Panginoon sa huling panahon na ito upang ipakilala kung sino siya. Amen. Amen. Dahil pag hindi niya ipakilala, walang papasok sa eternal life. Yeah. Amen? Sabi dito, I said the natural birth is more mysterious to me than the virgin birth. Yeah. Amen. The natural birth. See, now it happens. How it's decided when that's pollen, which egg, when there is thousands of germs and thousands of eggs, sabi niya. Doon sa tinatawag na pag-germatize ng eggs, may 2 billion Walter doon. Nung siya binigyan yung nanay niya, may 2 billion Walter doon. Identical. Pero meron isang binhi doon na magsosurvive. Kagabi na pag-usapan namin yung mga lolo, mga natural polygamist. Pero sa kabila ng lahat, kahit gaano sila, ano yung kanilang manifestation, iningatan sila ng Panginoon. Narinig ko kwento ni Pastor Henry kagabi. He was about to shot his own father. Paparinig. Amen. Dahil iniwan sila eh. Amen. Yun ang manifestation ng laman niya noon. Pero hindi natin alam, yung tao na yun, hindi lang siya. Yung lolo ng mga lolo niya, nadamay sa pag-iingat ng Panginoon. Dahil sa katawan na inihanda ng Panginoon sa panahon na ito. Amen. Tama. A body that how thou hast prepared for me. Amen. Hindi lang pala yung mystical body. Yeah. Ang tumutukoy ng mga kapatid, individual body ng bawat isa sa atin Amen. na inihanda ng Panginoon. Hindi lang mystical. O Yeah. kasama yun. Yeah. Pero even this body ay inihanda ng Panginoon. Amen. Correct. Amen? Hallelujah. Kaya nga noon mga kapatid, kahit chain block, iniilangan si Father Orly. Nahulog yung chain block nag-curve. May iniingatan kasi. Amen? Dahil bakit? Inihanda ng Panginoon yan eh. In this last day. Amen. Correct. Para ano? Para ipakita yung katawan na inihanda ng Panginoon. Amen. Sino yung naghanda? Ang Diyos. Right. Sino ang nagposisyon? Pag ako ang pumusisyon, sablayan. Pag ikaw ang magposisyon yan, Father Orly, sablayan. Ang nagposisyon ay Diyos. Pag ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, walang pwedeng mag-alis sa iyo sa katawan ng Panginoon. Yeah. Correct. Sabi ng ating Panginoon, all that was in Father, poured out in Christ. Lahat ng nasama ibinungos sa anak. May natira ba? Lahat. 1/4. Tawag tayo, isang guhit. Meron ba, Father Orly? Wala eh. Ang sabi mo, lahat. Pag sinabi ng Panginoon na lahat yun. Amen. Walang tawad yun. Amen? Maniniwala kayo dun, meron palang nakaipit na 1%? Wala. Wala eh. Now, sabi ng Panginoon, lahat ng nasa akin. Grabe, no? Ibinuhos ko sa aking nobya. Amen. Sino dito kayo ang nakatanggap? Amen. Amen? Alam niyo ba, Teke, bakit meron kayo natanggap? Kasi binuhos ka niya lahat sa atin eh. Hindi sa iisang tao, yung nakapunta lang. Kundi sa ating lahat, as a mystical body, ibinuhos sa atin ng Panginoon. Amen. Right. May natira ba? Wala. Wala.
Lahat ng nasa Ama, binuo sa Anak. Lahat ng nasa Anak, nasa group, ibinuo sa bride. Amen. Ano yung natanggap natin? Kung may natanggap ka, ano yung natanggap mo? Capital G. Ano yung natanggap mo? Yes. Diyos ay binuhos ng Diyos. Amen? Your own name. The real me, the real I. Ang natanggap mo yung sarili mong pangalan. Yes, amen. Na kung saan pangalan na yan, iningatan ng Panginoon sa eternidad. Nakita niya sa eternidad at kasama niya sa eternidad. Amen? Nasa kanyang kaisipan as ang doormat. Pero kasama niya. Right. Amen? At ang sabi niya, mga kapatid, doon sa eternidad, nandun na ang bride. It's seek for. Kinakausap na yun eh. Diba? Sabi niya, let us